Sir, good morning po, Sir John Ver. Kumusta po? At Sir Kabatanya sa dito po sa bayan ng Riyadh. Maraming salamat po sa pagkakataon. No? Kumusta po ang sitwasyon dito, Epe? Magandang umaga po unang-una sa lahat ng ating mga taga-panood at tagapakinig. Ah, as of now, kakadalawang buwan ko pa lang po dito sa bayan ng Real, and I can see, ako po ay nag-ikot sa ating mga barangay at na-found out po natin sa peace and order po. Pagdating po sa peace and order ay generally peaceful naman po. However, marami pong mga challenges dito dahil po sa geographical location ng ating bayan. Nitong mga nakarang araw o nakarang linggo, may nahuli po ba tayo ng mga, siyempre, yung kaugnay po sa illegal drugs? Ang last operation po natin sa illegal drugs is noong January. Meron po tayong operation na ikinandak doon, na nakahuli po tayo sa isang sa barangay Lubayat. Siya po ay known at saka po ay nakalista na din po sa ating mga bagong listahan na pinagawa natin sa ating mga operatiba, kung saan ito po ay siya po ang nagsusupply dito sa tatlong barangay sa Malupa area. So ito naman po ay naging successful, siyempre sa tulong po ng ating mga barangay officials and siyempre sa support po ng ating municipal mayor. Na-accomplish po natin yung ating target para po sa illegal drugs. And it has really been a challenge with regards po sa management or sa administration ng ating mga personnel, considering na ang ating pong mga barangay ay 17, and the long stretch of areas po natin, yung coastal areas and yung ating upland ay isa po sa mga challenges na kinakaharap ng kapulisan. However, ito po ay ginagawa namin challenge, hindi po hindrance para po maabot ang ating mga constituents or community po natin sa Real. So tuloy-tuloy ang inyong conduct ng operation sa campaign against illegal drugs? Opo, tuloy-tuloy po ang ating operation sa illegal drugs. Actually, nagbigay na po ako ng instruction sa ating mga personnel na standby at saka po mag-conduct ng mga follow-up operations regarding po dun sa ating nahuli, dahil may mga na-reveal din po siya na mga cohorts po niya, and as of now, yung ating po mga kapulisan ay ongoing ang kanilang casing and surveillance para sa ating susunod na target. Kumusta ang response or yung cooperation ng ating mga barangay officials? Maganda po actually ang response. Ito pong buong buwan ng January up to nung Miyerkules po ng hapon, natapos ko po yung barangay visitations ko na kinandak sa ating mga barangay, wherein pinapatawag po natin sa kanilang mga barangay hall, at kami naman po sa kapulisan ay pumupunta kasama yung ating pulis sa barangay para po maabot po natin kung ano po yung kanilang mga concern. And fortunately, napakaganda po ng ating samahan, which led nga po ng isang operation sa amin na nag-positive po ang ating coordination and cooperation between the barangay and ang kapulisan. Daming nagrereklamo at siyempre sa mga vlogger ng barangay, usually ang problema yung pagnanakaw. So yung mga akyat bahay dito, at matindi, no? At hanggang sa ngayon, kumusta? Ilan na po ang nahuli nito? Yan na nga po, isa po sa challenge po natin sa bayan ng Real, yung theft cases. Last year, from mas tumaas po yung ating theft cases sa bayan ng Real. However, hindi naman po tayo tumitigil sa pag-identify, lalong-lalo na pagka sila po ay nireklamo. And yun nga pong sinasabi ko na cooperation between the barangay and the police, nagkaroon po ng positive response, kung saan po nitong nakaraang February 1, with the active reporting po ng ating barangay, nakapag-report po sila na merong nangyayaring nakawan, wherein nahuli po agad natin yung isa sa mga suspect. And then sa follow-up operations, nakita din po natin yung dalawa pa na tumakas so it has been a good accomplishment with regards po sa pagbabawas ng ating mga magnanakaw sa area, dahil po itong mga nahuli po namin, accordingly sila din po yung ating mga suspects in the previous na ibablatter po sa barangay.
So, nakabawas po tayo ng Ano to sir? Notorious. hindi naman po siya considered as notorious pero po it has been a habit sa ano sa kanila na magnakaw. Sabi ko nga po sa ano sa ating mga barangay ano, ang mga realya niya naman po ay hindi gano'n kataas ang poverty level pero mataas ang nakawan. So, siguro po meron pong underlying problems with regards po sa ano sa nakawan na iyan. And dahil po marami na nga po nanakawan, so napakaganda po dahil hindi lang po isa ang nagreklamo na natugunan yung ano yung reklamo na sa pagkakahuli ng ating mga suspects. Ito po mga nahuli yung suspect na tatlong mga magnanakaw, ano to? Meron ding background history na bumabatak yun ng illegal drugs. Yes po. Accordingly, ang atin pong ano ay involved din po sa illegal drugs and mismong through his confession, siya po ay gumagamit din ng illegal drugs. Sila po ay gumagamit din ng illegal drugs. Sir, ano po mga nakambang plano po ninyo in general na mga plano po dito sa bayan ng Riyadh sa sobrang laki nito para makatulong din ang ating mga nasa mga barangay o mga tanod. May nakaambang po ba kayong mga plano na para strengthen yung ating security measures dito? Opo, sabi ko nga po, ang geographical location ng ating bayan ay challenging for us sa kapulisan ng Rian. With that po, meron po tayong mga programa na naka-line up katulad po nung unang-una ko pong inilatag ay yung barangay tanod training. Considering nga po na napakalayo ng ating mga barangays from dito sa ating istasyon. So we need to empower. So magkakaroon po tayo ng 3 days barangay tanods training na ito po ay kaagad na sinuportahan naman ng ating butihing punong bayan, si Mayor Julie Makasait, na pagsabi ko pa lamang po ay meron na po agad na nakalaan na pondo para sa ating training, which is ngayon pong February yan mangyayari. Isa pa po sa ating mga pinaplano is yung ginagawa ko po na implan. Bali, dalawa po ito, isang panggabi at isang pang-umaga. Yun pong umaga is, ayun po sa gabi, which will target the violators of curfew at saka po yung ating mga ibang local ordinances. Ito po ay Oplan sa Likop, which it's a joint security patrolling between sa security forces po ng bayan ng Real at saka po yung adjacent natin ng mga bayan para po ma-address po natin lalong-lalo na yung mga nakawan sa gabi. Ito po ay focus operation para po matamaan po natin or ma-hit po natin yung ating mga targets na na barangay kung saan na-identify natin as problematic. Pangalawa po is yung municipal-wide implementation ng laws and ordinances or Oplan Milo. Ito po ay pang-umaga naman. In coordination naman din po ito sa security forces and of course sa ating Land Transportation Office na makakatulong po para sa magawan po natin ng paraan yung mga violators naman po sa traffic ordinances. Usually, anong oras po mag-start ng inyong operation dito, sir? Ang Oplan sa Ligo po will commence siguro po 9 p.m. pagka night time. Kasama na po diyan ang briefing ng ating mga municipal mayor at saka po ng ating mga barangay officials and syempre yung mga security forces po. And yung sa Oplan Milo naman po or municipal implementation of laws and ordinances, ito po ay magsisimula sa umaga, most probably alas 7 po ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ito po ay buong real, mag-i-implement kami ng lahat ng mga pwedeng i-apply na laws and local ordinances. Kailan po ang target ninyo, sir, na maikakasan nyo itong programa nito? Right now, tinatapos na lamang po natin ang mga documentations and coordination with the security forces po na nasa yung friendly forces po natin na nasa area. Ang target ko po is by mid-February po masimulan ko po yung ating mga implan na i-implement. At saka po yung ating tanod training naman po is scheduled on the 3rd week of February din po. Pero nailatag na rin po ito kay Mayor Julian Makasay. Opo, nailatag ko na din po ito. And even po sa ating Sangguniang Bayan na sinuportahan naman po ng Sanggunian at po ng ating punong bayan na suportahan ng ating mga binabalak na plano para sa bayan ng Rian. Sir, last, panawagan niyo po dito po sa particularly sa bayan ng Rian, panawagan niyo po kung meron po kayo mensahe sa mga kriminal.
Para po sa mga kriminal na nandito sa bayan ng Real, kami po sa kapulisan na hindi tumitigil sa pag-identify sa inyo and sa tulong po ng ating local government unit at ng ating mga barangay, sinisigurado po namin na hindi kayo makakatakas sa mahabang kamay ng batas. At ang amin pong panawagan naman sa ating mga komunidad, i-report po ninyo sa amin agad kung meron pong mga problema or meron kayong mga krimen. Huwag po kayong mag-atubili na i-report sa amin para po ma-actionan natin agad. Sir Jennifer Cabatanya, maraming salamat sa inyong pagkakataon sa untahan po natin.